Ipinagdiriwang ko ang kaarawan ng aking mga staff at ng kanilang mga kapamilya. Tinutulungan ko rin sila sa aspetong pinansyal. Halimbawa, ipinagdiwang ko ang kaarawan ng anak ng foreman ng aking construction workers. Noong Enero, nabigyan siya ng computer na may AutoCAD. Bumili rin ako ng 4 na iPhone at 3 Redmi phones. Hindi ko ito ibinigay ng libre, pero maaari nila itong hulugan sa loob ng 12 buwan. Noong ika-27 ng Pebrero ang kanyang kaarawan. At nagdiwang kami sa Tongyang Gateway 2 mula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Si Mother Brenda ay nagdiwang muli kasama ang kanyang anak, ang nobya ng kanyang anak, at ang 2 anak na babae mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, dahil may klase pa ang 2 bata sa umaga. Kung gusto mo ring magdiwang ng iyong kaarawan ng libre sa buffet, magpadala lamang ng mensahe at mag-comment sa aking YouTube. Halos araw-araw sinusuri ng mga babae kung may trabaho ba dito. Gumagawa ako ng YouTube para makita mo kung ano ang nangyayari ngayon. Pumili ako ng isang construction skilled workers, si Jay at ang aking kasambahay na si Alexa, at ipinadala sila sa driving school para makakuha ng student driver license at humanin ang professional driver's license. Dahil gusto kong kumita sila ng higit sa minimum salary ng in-drive driver. Pagkatapos magtrabaho ni Alexa bilang in-drive o Grab driver, kailangan ko ng housemaid, pero pipili ako ng babaeng handang humamon para makakuha ng mas magandang sweldo. Sa Pilipinas, ang mga patakaran ay itinakda ng Land Transportation Office, LTO. Pang-edukasyon na kinakailangan para sa lisensya sa pagmamaneho para sa Non-Professional Driver's License, NPDL, ang LTO ay nangangailangan ng hindi bababa sa 18 taong gulang medically fit medical certificate mula sa LTO accredited clinic na kumpleto ang theoretical driving course TDC. 15 oras nakapasa sa nakasulat at praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho. Dapat marunong bumasa at sumulat ng Filipino o Ingles o isang lokal na diyalekto kung hindi siya nakatapos ng grade school o maaari pa rin siyang mag-apply. Hindi nangangailangan ang LTO ng diploma o patunay ng pagtatapos ng grade school. Ang mahalaga ay marunong siyang magbasa at magsulat, na iintindihan niya ang mga palatandaan sa kalsada at mga tanong sa pagsubok, siya ay pumasa sa mga pagsusulit, walang minimum educational attainment requirement tulad ng dapat tapusin ang grade 6. Mahalaga, nakasulat na pagsusulit, kailangan niyang makapasa sa nakasulat na pagsusulit sa LTO. Kung nahihirapan siya sa pagbabasa, maaari siyang mag-aral gamit ang LTO reviewer materials. Ang ilang mga tanggapan ng LTO ay nagpapahintulot ng tulong sa mga lokal na diyalekto. Maaari niyang kunin muli ang pagsusulit kung siya ay bumagsak pagkatapos ng panahon ng paghihintay.